Magandang araw everyone. Ayan, dito pa rin tayo sa tindahan. Time check po tayo. 4:50 na po ng hapon. For today's video nga po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bakit nga ba nalulugi ang isang tindahan o ang isang negosyo? Bakit nga ba nalulugi ito? Yan po yung tatalakayin natin at yung pag-uusapan lang natin sa video na ito. Kaya guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, baka naman, papindot naman na subscribe button dyan, paki-like and share po na rin ang video ko. Salamat! So, ayun nga po guys, bakit nga po ba nalulugi ang isang tindahan? Kaya ko lang naman po na i-content ito, gawa po ng, meron kasing nagsara na tindahan, banda malapit lang dito sa amin. Nagsara siya kasi na-bankrupt, nalugi. Alam nyo guys, may mga dahilan talaga na kung bakit nalulugi ang tindahan. Unang-una na dyan, yung hindi consistent yung tindahan mo na hindi laging bukas. Katulad na lang sa akin, open-close yung tindahan. Sarado, kadalasan sarado. Kasi nga, gawa nga ng, dalawa lang kami ng anak ko nagpapalitan dito sa tindahan. May pasok siya, nag-aal siya. Siyempre, may mga project din yon, gumagawa rin ng kung ano-ano yon. So, abala rin siya sa school niya, sa schooling niya. Hindi ko siya maaasahan masyado. So, ako naman din, pag puyat na ako at hindi ko na rin kaya, talagang sarado ang tindahan. Talagang magpapahinga ako. Isa yan sa mga dahilan. Tapos, pangalawa, yung mga kulang-kulang, utang, yung mga kulang ng 2 piso, 4 na piso, hindi na ibabalik, magkano lang naman ang tubo natin sa isang items, tapos hindi pa nila ibabalik, yan. Isa yan sa mga nakakapalugi sa mga may tindahan. Sa utang, nagpapautang ka, tapos hindi naman nila babayaran. Taon pa bago sila magbayad. O di ba? Paano hindi ka nga naman malulugi doon? May mga tao talagang gano'n na mahilig lang mangutang sa tindahan. Pagdating ng bayaran, wala na. Mangangako na ganito, sa sahod babayaran, sa ganito babayaran. Pero nakailang taon na, hindi pa rin nababayaran ng utang. Dahil sa pagbibigay na, para hindi ka, tayo kasi ang nahihiya pag hindi natin napautang yung isang tao. Parang tayo yung nahihiya. Pero dapat bilang isang owner ng tindahan, maging responsible, huwag magpapautang. Yan, anak ko yan. Hindi yan nagbabantay ng tindahan. Yung isa lang. But may pag-mention. Sunod naman yung sensya na guys, maingay ang paligid, malapit lang. Maraming sasakyan kasi dito. Sunod naman yung pagkuha ng item sa tindahan. Pang personal use ba, katulad na lang ng mga sabon. Yan, sabong panligo, sabong panlaba. Pag wala kang maiulam, kukuha ka ng mga dilata. Pag gusto mo magkape, ayan, kukuha ka lang ng kape. Mali yun. Dapat laging babayaran. Kung bumibili ka sa ibang tindahan, nagbabayad ka, dapat yung ibibili mo sa ibang tindahan, sa tindahan na lang natin din ibayad. Kasi kung hindi natin babayaran yung mga kinuha dito na items, magigising na lang tayo isang araw, wala nang laman yung tindahan mo. Walang benta. O, nasaan na? Lugi na. O, diba? Kaya kailangan talaga pahalagahan natin yung tindahan natin. Kung may tindera ka naman, wag na wag mong ipagkakatiwala sa tindera mo yung benta ng tindahan mo. Dapat tayong mga owner ang responsible
sa paghawak ng benta ng tindahan. Sa sitwasyon ko, ang anak ko ang kasama ko rito sa tindahan. Wala kaming tindera. Palitan lang kami ng anak ko. Yun nga lang, ang diferensya sa amin, siya, lahat nililista niya yung mga bumibili sa kanya. Araw-araw din ako nag-i-inventory. Katulad na lang sa kape na to. Sa isang tali, 10 peraso. Kung ang inilagay niya sa listahan niya, ay 2 peraso, 2 ang nabili. Pero, ang natira na lang na items dun sa kape ay 7 peraso. So, nasan yung isa? Hindi kasi ako bumabase sa sulat kung ano yung items na nabili sa kanya. Binabasihan ko yung items ko, kung ilan yung naka-record ko, tapos kung ilan yung nabawas sa akin nung time ako ang nagbabantay, at kung ilan din ang nabawas sa time naman ng anak ko. Kaya kailangan talaga aware tayong mga namumuhunan, aware tayo sa mga benta ng tindahan, para hindi tayo magising na wala na laman yung tindahan. Lugi na. Yung nangyari naman doon sa kakilala ko, na nagsara siya ng tindahan dahil lalugi, iba naman yung naging dahilan naman nun. Nagtiwala kasi siya sa tindera niya. Hindi nila alam na kinukupitan na pala sila. Kaya mahirap talaga yung ipagkatiwala mo yung benta mo. May tindera ka, tapos siya rin yung maghahawak ng pera. Mahirap talaga. Kailangan talaga tayo mga may-ari ang on hand sa ating tindahan, lalo na sa pera. Hindi po ako marites ha. Baka kasi kakilala ko lang po yung may-ari ng tindahan na nagsara. Bumibili kasi siya sa akin minsan dito. Tapos, yun nga, natanong ko siya bakit siya nagsara ng tindahan. Nalugi siya kasi yung tindera niya, kinukupitan daw sila. Grabe daw mangupit, talagang halos. Buti sana daw kung ang kupit maliit lang, halos daan-daan. May 100, may 200. Magkano lang po ba ang tubo sa isang items? 2 piso, 3 piso. Ang kupit, 100, 200. Yun, doon sila nalugi. Kaya, ganun ang nangyari. Kaya ito lang guys, sa mga kapwa ko may tindahan dyan, tayong mga owner talaga, tayong mga namumuhunan ang dapat na humawak ng pera. Huwag po natin ito ipagkatiwala sa ating mga tindera. Iba kasi ang pera, tukso yan. So hanggang dito na lang guys yung aking video. Masasabi ko lang po, sa mga may tindahan na katulad ko, lalo na sa mga namumuhunan talaga, maging responsable po tayo sa ating negosyo. Huwag po natin hayaan na malugian tayo. So, ganun lang po guys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, baka naman, papindot naman ang subscribe button dyan. Pati na rin yung notification bell. Pasensya na po, medyo bulol. Paki-like and share mo na rin ang video ko na to. Salamat!